Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ang tungkol sa balita na napaka-faking news, fake news, kung saan ay kinakalat ang mga videos na ang First Lady Lisa Marcos daw ay nakulong sa Amerika. Nako, grabe naman na pagka-fake news na ito. Kaya atin panoorin ang video bago bigyan natin ng reaksyon. Narito ang balita. The National Bureau of Investigation warns it will go after netizens who will claim the Philippine president's wife was detained in Los Angeles. Social media posts have alleged First Lady Liza Araneta Marcos was detained in connection with the death of a businessman. These were denied by Malacanang press officer Claire Castro. The First Lady shared in a Facebook post that she attended events in Los Angeles and Miami from March 3 to 8. She returned to the Philippines on March 10. Ayan, so ano bang nakulong diyan, di ba? Nakabalik eh. At saka hindi pwedeng makulong, ano bang kasalanan niya? Kasi parang kinukumpara nila sa mga yung lahi ng kanila nitong mga DDS na gumagawa ng mga illegal na transaksyon sa ibang bansa. Itong mga Marcos, lalo na ang mga Araneta, ay mga big time yan. Totoong mga mayayaman yan, walang ginagawang illegal yan. Ang pagyaman ng mga Araneta ay legal. Mga businessman ang parents niyan. Kaya hindi gagawa si Lisa Araneta ng anumang kabalbalan na makulong siya. Diba? Ipunta naman tayo sa mga Marcos, lalong mayayaman, diba? Maraming ginto. Totoo naman yan. Kaya first time lang sa pagkarinig ko ng balitang ito, ay naisip ko ay naku, fake news na naman yan. Ngayon, ang DDS trolls and vloggers ay nagiging factory of fake news. Wala na kasi silang maibalita na maganda kaya gumagawa sila ng palaging negative na mga fake news na puro paninira sa first family. Puro paninira sa mga Marcos. Paninira sa mga kapanalig ng mga Marcos, lalo na kay PBBM. Ngayon sinasama pa nila ang asawa. Diba? Sinisiraan din. Mabutit hindi sinisiraan nilang anak si Sandro. Ay baka sa susunod na mga panahon si Sandro na naman ang babanatan ng mga yan. Kaya grabe, talagang napaka-fake news. Kaya ingat-ingat tayo mga ka-vlogger kasi pinaghanap na tayo ngayon ng NBI. Ang NBI nagmanman na ngayon. Nagkukolekta na sila, nagre-record na ng mga channel na gumagawa ng mga fake news. Kaya delikado tayo nito. Baka masali pa tayo diyan sa mga fake news. Okay, so eto si Yusek Attorney Claire Castro para sa kanyang pahayag tungkol sa fake news na ito. Wala pa kaming nakikitang video. Concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po she's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Ayan, tama. Yung demolition job na yan ay hango yan sa Chinese philosophy na nagsasabi na kung gusto mong talunin ang iyong kalaban ay sisiraan mo ng kanyang puri. Yan ang kasabihan sa Chinese, sa kanilang Taoism, na ang paraan para matalo mo ang kalaban mo ay siraan mo ang iyong puri. Kaya ang nagturo diyan kay Digong sa ganyan na mga strategy ay ang China, ang kanyang kaibigan na si Xi Jinping. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga DDS ay talagang paninirang puri na. Sisiraan talaga nila si PBBM, nagawa ng kwento na illegal, nagdudruga daw si PBBM, hair follicle, yung pulburon video, nagsisinghot daw. Ngayon, natapos na sila kay PBBM, ang First Lady na naman ang binanatan.
Mamaya baka sabihin na naman nila nagpulburon ng First Lady. Naku, grabe. Ang First Lady ay hindi lang umimik eh. Okay lang daw sa kanya yun, huwag nang ipahuli yung mga nag-vlog. Pero ang NBI ngayon ay nagmamanman. Nag-iispiya ngayon ng NBI kung sinong mga channel sa YouTube ang nagpapakalat ng mga fake news. Ang problema nito, baka masali pa tayo diyan sa mga fake news. Anyway, ang binibigyan ko naman ng reaksyon ay mga mainstream talaga. Mainstream na mga balita, which is totoo naman at hindi naman fake news. Diba? Kaya ito, balik tayo kay Claire Castro. Dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana nga po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Nagmo-monitor lang kami, yung mga ganyan, vlogs, mga trolls, minomonitor lang namin yan, iniipon lang namin yan. Kaya tumigil na sila. Sabihin nila freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, may hindi yan absolute. Tama. Ang freedom of expression is not absolute. Nakalagay yan sa ating konstitusyon na meron nga tayong freedom of expression. Pero kapag natapakan mo ng ang dignidad ng sinisiraan mo, ay sumobra ka na. Kaya kung ang iyong rights ay inaapakan mo na ang rights ng iba, hindi na yan tama. Ang rights mo ay may boundary yan. Ang rights ng ibang tao ay mayroon ding boundary. Kapag pinasok na natin ang rights ng ibang tao at siniraan natin siya, hindi na yun right of expression. Ang expression ay hindi kailangan na magsisigaw ka sa daan, magmumura ka, hindi yan expression. Ang nakalagay sa batas ay expression na itong normal na expression na hindi yung nagmumura na, hindi yung sumisigaw. Kaya kung sumisigaw ka sa publiko ay huliin ka talaga ng pulis. Kung right to expression ay mag-express ng mahinahon at matiwasay. Yan yung right of expression. Hindi yung gagawa ka ng expression na piki, na fake news. Ang expression mo ay fake news and then naniniwala din yung nakikinig sa'yo and then i-relay nila yon, hindi lalong kumakalat ang fake news na yan. Grabe naman, napakabait na babae ang si Lisa Araneta, anak ng mga multibilyonaryong businessman sa Pilipinas. Tapos gagawan nyo ng kwento-kwento na nakulong. Grabing paninira talaga yan. Balik tayo dito kay Jaime Santiago, Direktor ng National Bureau of Investigation. Mayroon niyang limitation. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Ito naman yung balikan natin itong nangyari nung nakaraang 2 araw. Ang paghuli or pag-surrender. Surrender yun kasi voluntaryo naman na sumurrender si Digong sa ating pamahalaan. Kaya ito binabas si Tory ng mga DDS. Diwata, pero napakaano na tao yan. Dragon Slayer yan Sino bang nag-slay kay Digong? Kay Kibuloy, kay Captain Dado. Dito lumuhod si Captain Dado. Ang daldal ni Captain Dado noon, pero pag hinuli na siya ni Tory ay nagmakaaway. Kaya delikado, huwag niyong galitin yan si Tory, kahit diwata yan ay matapang na tao yan. At diretso yan, straight na tao si Tory. Okay, so ito yung niya, paliwanag niya tungkol sa itong pagkahuli ni Digong under sa kanyang siya yung siya yung leader sa paghuli kay Digong, kaya siya yung tinitira ng mga DDS. Kaya ito ang kanyang reaksyon tungkol sa mga isyu. The target of her vitriol, the chief of the Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Nicolas Torre. Ayos lang yun. Part of the job? I've seen worse. Sa kapal ng... Kaya kumapal ang balat ko sanay na to sa mura Pagbigyan na natin. Bata pa yung bata na yan.
marami pa siyang maiintindihan sa mundo pagdating ng panahon. Kita naman ng lahat kung ano ang nangyari. The CIDG chief maintains they extended all forms of courtesy to the former president. He also apologized to the public for the special treatment given to Duterte, whose camp caused some delays in what should have been a straightforward process. Ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi na siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the presidential airlift wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, presidential chair. And he is an arrested person. Ayan, so yan yung ano ni kay Tory na mga insights niya na malaking malaking pagbibigay ng gobyerno kay Digong. Kasi arrested person nakaupo sa upuan ng presidente sa ika-250 na paglipad ng presidential plane. Grabe, upuan ng presidente kasi former president siya. Malaki ang galang ni Marcos at ni General Torre kay Digong. At hindi sinasaktan si Digong Hindi sinasaktan, hindi nga pinupusasan dapat kapag aristuhin ka kahit sino ay pusasan ka. Kasi yan talaga ang protocol ng PNP na kapag may aristuhin ay pusasan talaga. Pero dahil sa malaki ang galang ng ating mga PNP, walang pusa si Digong at hindi siya sinaktan, hindi pinilit. Voluntary na sumurrender, yun naman ang sabi ni Digong noon, di ba mga kababayan? Klarong-klaro naman na sabi niya na ICC, punta na kayo dito, baka hindi nyo na ako aabutan, di ba? At sabi niya na he will take full responsibility sa kanyang war on drugs. Klarong-klaro yun. Tapos ngayon, ano pa siya magsasalita pa take the full responsibility. Kaya no excuses yan. No excuses. Dapat malaman yan ni Digong. No excuses. Kahit anong dumating, anong mangyari, ay ganun na talaga yun. Come what may. Ang sabi nga, come what may. Okay, tapusin natin ang video with General Torre. Sige nga. Hindi ba special treatment 'yon? Pasensya na po kayo, talagang napakalaking special treatment. Kaya nga na-delay pa 'yon. Kasi nga nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet The CIDG hopes some personalities will adhere to their promise to surrender to the ICC if an arrest warrant is issued against them. Ito, balikan natin tong Hanilet na ito. Ito, itong sinabi ni... Napakalaking special treatment. Kaya nga na-delay pa 'yon. Kasi nga nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet Ito kasi, ang sabi ni Hanilet ay siya yung mag-legal counsel kay Digong. Kaya akala tuloy ni Tory na attorney itong si Hanilet. Yun pala ay nurse yata itong si Hanilet. Isang registered nurse at hindi attorney. Kaya, ang merong chismis dyan na imbis na sasama si Hanilet, kasi siya nga yung live-in partner ni Digong, ay pinalitan ni Medialdia na isang attorney. Pinalitan kasi anong gagawin yun doon ni Hanilet, di ba? Kung legal counsel ka, dapat attorney ka. Kaya ang ipinalit ay si Medialdia. Ngayon nagtaka lang ako, bakit hindi nila kinuha si Panelo? Mas magaling si Panelo kaysa kay Medialdia. Kaya nga na-technical na naman sila doon sa first hearing Kasi mukhang offensive ang pananalita ni Medialdia. Ginagaya niya sa Pilipinas na pwede niyang titirahin yung mga attorney doon sa ICC. Kaya masama yung mga pinagsasabi ni Medialdia Dapat si Panelo, kasi sanay si Panelo sa mga kaso. Diba? Ba't kinuha nila si Medialdia? Diyan sila nagkamali. At dito naman kay Hanilet, merong chismis Yung pinalabas natin na video kanina, yung Philip Salvador, iniyakap-yakap na pala itong si Hanilet ni Philip Salvador Merong mga nakuwang video ng mga netizens. Kaya sinasabing issue na hindi daw sumasama sa Netherlands si
itong si Hanelet dahil daw may relasyon kay Philip Salvador. Naku, napakachismoso naman natin. Meron ngang video, panoorin nyo yung video ko kanina na upload mga kababayan. Meron tayong video doon na itong, ay nasa ano pala yun, sa isang channel ko sa Art Lover Millennials. Nag-upload ako doon ng Philip Salvador na niyakap-yakap niya si Hanelet. Nako, grabe. Mga chismis na ito, ang dami-dami. Kung saan-saan mapunta ang mga kwento natin mga kababayan. Okay, tapusin natin ang bidyong ito. The CIDG hopes some personalities will adhere to their promise to surrender to the ICC if an arrest warrant is issued against them. Ito, klarong-klaro personalities. So marami, hindi lang si Bato. Ang kasunod talaga nito ay si Bato at saka yung isang general. Yung sumunod na general kay Bato. Kasi covered pa niya yung tukhang . So dalawa sila, si Albayalde pala. Si Albayalde, general. Dalawa sila na ni Bato ang merong warrant of arrest na pararating na. It's coming up next ang kanilang warrant galing ICC mismo. At same na na nagagawin, Interpol pa rin ang aaresto. Kaya mas maganda diyan para hindi tawagin na inaresto ay kusa ng mag-surrender, di ba? Itong personal na mag-surrender sa Interpol or sa ICC para hindi na-arestuhin. Yan ang maganda, mga kababayan. Okay, kaya kayong mga na-involved dyan ay kakabahan na kayo at hindi na makakatulog, di ba? Katulad ni Bato at saka ni... Pero itong may balita ako na si Albayalde ay mag-state witness siya . Maging state witness daw siya para hindi siya makulong. Kaya delikado si Digong at saka si Bato dito kay Albayalde kapag magiging state witness yan. Naku, grabe talaga. Grabe ang ating mga diskusyon ngayong panahon na ito. Talagang umuusok ngayon ang internet sa mga issue. Okay, so hanggang sa muli mga kababayan, ako'y magpaalam na, masyadong mahaba ng ating video. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat kayong lahat.